Ay, magandang gabi mga boss, no? Ito, ito, ito yung nangunguna sa, presidente, sa survey, ito yung mga itsura, oh. Tawa ko kay Atty. Claire Castro, kung makatawa, totoo. Tawa pa lang nito, talagang, kung may galit ka sa kanya, talagang, maski hindi siya magsalita, tawanan ka lang niya, maiinis ka na eh. Oh, diba? Ito. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz. Cheese whiz, tapo. Tingnan mo yung hagik-gik ni Atty. Claire Castro, talaga, oo. Yung daing, bulag sa Bisaya, yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa mga buto, tapos nilalagay ko siya doon sa loob. So, yun yung pinaka-paborito. Kwentong pandesal na naman. Ang babaga nitong reels na to. Kwentong pandesal na naman. Ano kayang Mantaki mo nangangarap mag-presidente ito, no? Akang puta, walang... Katawa-tawa talaga ang bansang Pilipinas. Pag ito, nakatakbong presidente ito, at ito'y, ayon sa survey, lamang na lamang daw to eh. Maraming salita, Pag si Digong daw namatay doon bago mag 2028, sigurado na raw panalo to. Oo. Dahil tawag dito, lahat daw ng namamatay na magulang nananalo raw yung yung anak kagaya kay Ninoy Aquino, ganyan, diba? Yung ba yung mga namatay, wala ako alam na si Ninoy, tapos si Cory, tapos si Noynoy, yun lang naman, di ba? Namatay, naging pangulo si Cory, tapos namatay si Cory, naging pangulo si Noynoy. Sino pa ba? Ano ba? Parang wala na akong alam na namatay na naging pangulo yung anak eh. Meron pa ba? Maliban to, si PBB, may tagal-tagal ng patay si Marcos Sr. eh. O, di ba? Pero tingnan mo yung tsura nito. Ito ba anak ng pating? Tawa-tawa siya to. Ito ko na palaman sa pandesal, cheese whiz tsaka bulan or daing. Yung tawa niya to, ganun pa. Pero dapat, Atty. Claire, mag-ingat ka talaga, Diyos ko. May death rate na si attorney, di ba? Oo. Tayo mo yun. Cheese whiz at saka daing, ang paborito raw niyang palaman sa pandesal. Kasi ba? Ako ng puti ko. Nagsasalita ho ito sa harap ng mga tao at masaya naman yung nakikinig sa kanya. Oo. Tuloy. Meron akong maalala na nangyari sa akin noong bata pa ako sa pandesal at sa bulan. Kasi kaya to, naglera ko tawa ng tawa eh. Tingnan mo tingnan mo yung ngiti niya talagang, pating, tuloy. ang ginawa ko, hindi ko lang maalala kung I was 5, 6, or 7 years old. Basta ang maalala ko, ganun ang ginawa ko kasi ang lola ko din, nakatira kami sa bahay ng lola ko, mahilig sa bulan. So breakfast, may bulan. Tapos ang ginawa ko, ganun ang ginawa ko. Kinuha ko yung bulag, yung akala ko malinis na siya na wala siyang buto, wala siyang tinik. So nilagay ko sa pandesal, tapos kinain ko diretso, ganun. Tapos meron pala siyang tinik. Atty. Claire talaga mantakin mo ito presidente. Ang paborito raw niya, pandesal at saka daing, tsaka cheese whiz, pasama niya raw si cheese whiz, palaman, puta, kwento to. Ano kaya tinitira nito kalat ni bata mo?
Ha? na naiwan doon. So, at saka medyo siya malaki. So, natusok yung ngalangala ko. Tapos nang natusok yung ngalangala ko, sobrang iyak ko na. Breakfast yon, papunta kaming paaralan. Papasok kami sa school. Tapos sa sobrang iyak ko, na sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, papa ko, sabi niya sa akin, gusto mo ba na wag nang pumasok ng school, sumama ka na lang sa akin? Ay, sa paniwala ko, yan yung naisip niya na paraan para tumigil ako sa kakaiyak ko doon sa sobrang sakit nung tinik sa ngalangala ko. Sabi ko kaagad, oo. So maalala ko yung araw na yon, natinik ako ng Buti, hindi niya binabasa itong kwento niya. Karamihan to, pag nagdadaldal to ng ganyang kahaba, may script siya eh. Mukhang sa utak niya galing eh, di ba? Pero tingnan mo yung tawa ni Atty. Claire, grabe oh. buto ng daing doon sa pandesal na kinain ko. Pero na-absent ako at sumama ako sa Hall of Justice. Ang Anak ng puta. Yan ang kahiya-hiya ho talaga itong bansa Pilipinas pag ang puta, yan ang magiging presidente, no? Oo. Hindi kaya nahihiya yung mga nagtutulak dito na magiging presidente ito. Ang tatandaan nyo ng politiko, Di ba? Oh, yung mga sila Sabit Singson, yung mga kung sino-sino dyan. Yung nag-file na impeachment. Ano ba ito? Si Defensor. Puta. Mantay mo uupo yung presidente, ganyang klase. Oo. Puta, maski sa barangay yan, kung hindi lang Duterte yan, baka di manalong kapitan yan eh. Sa totoo lang, ganyang magi-speech. Oo. Ay, ewan. Ito, ano natin mga friend. Si Atty. Enzo. Kawawang Kopman. Posible ng palitan. Sunod-sunod kasing talo. O, pakinggan si Atty. Enzo. Ano to? 3 hours ago lang to. Di bagong vlog lang ni Atty. Enzo to. Ito halos yung topic ko kahapon eh. Pero ang ito, Kawawang Kopman. Posible ng palitan daw, sabi. O, at pa kasi wala nang na bubisita raw sila Sara. Puro talo eh. Bibigay tayo ng reaction dito. Tatanong tuloy tayo kay Atty. Enzo. Baka makarating sa iyo ito. O mga kabunyog, mga kababayan, matindi itong mga nangyayari ngayon sa kampo ng Duterte. Kawawa naman si Atty. Kaufman. Posible ng Bakit naman kawawa? Laki ng kinita niya yan dyan. Boundary na yan. Atty. Enzo. palitan. Sisibakin na talaga yata si Kaufman eh. Laman na ito ngayon ng mga balita, mga kabunyog, mga kababayan. Ito, balita sa Inquirer, Inquirer yan, Sara Duterte to consult father on possibly replacing ICC lawyers. Yan, So, hindi po ako nangiintriga, Yung mga DDS dito, sasabihin nyo, nangiintriga na naman ako. Hindi po. Balita sa Inquirer, Sara Duterte to consult father on possibly replacing ICC lawyers. Bakit? Ito kasing huling itong huli kasing desisyon ng ICC, kumbaga, wala na. Tuloy na ang confirmation of charges hearing sa February 23. Tuloy na. Ito kasing kampo. Ito rin yung vlog ko kahapon, di ba? Yung tungkol dito sa... Kaya lang si Atty. Conte ang nagsalita. Ito si Atty. Enzo Magtatanong tayo kay Atty. Enzo mamaya. Kasi wala nang magawa talaga itong Duterte. Ni Kaufman, maraming beses na itong dinidelay ang hearing. Talaga? Kumbaga mga lahat pang didelay ang ginagawa ni Kaufman. Kaya lang, pinagkakatiwala naman ng pamilya ng Duterte na sige, magaling naman to si Kaufman, bahala siya. Kaya lang, lahat ng motions ni Kaufman ng pang-delay. Wala naman sa totoo lang mga friend, no?
Wala naman pwedeng gawin si Koopman kung hindi i-delay. I-delay, mag-isip siya na mag-isip kung anong gagawin niya para ma-delay. Dahil talagang, wala namang kapanapanalo talaga eh. Alam ni Koopman yan na walang kapanapanalo. Palitan man ni Duterte yan, wala rin panalo. Paano mananalo eh? Aminado nga siya, yun lang mga video na, yung mga daldal siya ng daldal na inaamin niya na lahat-lahat. Inaamin niya, di ba? Sinong mahusay na abogado ang makukuha mo? Wala kang makukuha abogado para maipanalo ganyang klaseng kaso. Inamin eh. No. Inamin niya na lahat eh. Na may death squad siya, lahat. Wala naman talagang ipapanalo eh. Kaya alam ni Koopman yan, walang ano yan, kaya lang tinanggap nga ni Koopman yan para delay. Pero yung sabi mo sa trial, walang magkapanalong abogado dyan. Ang depensa lang talaga ng abogado dyan, yung i-delay. Na wala kayong jurisdiction, may sakit, wala sa sarili, mga ganun lang. Pero para maano mo yan, bakit mo ba, paano mo nga maipapanalo yan? Sige nga. Ang testigo sa kanya, si Garma. Tao niya, darling niya pa. Sino pa? Si Matabato, tao niya. Si Las Cañas, tao niya. Tapos yung mga namatay doon, ano ididepensa niya doon? Sige nga, Aber. Tanong ko lang kay Atty. Enzo to. Atty. Enzo, ikaw ba kung bagay si Atty. Enzo, alam niya wala rin panalo eh. Abogado ka eh. Alam mo kung may panalo o wala eh, di ba? Lalo yung ganyang klaseng kaso, crimes against humanity, 5,000, sabi nga, items yung ebidensya. Sabi ni Atty. Conti, di ba? Paano mapapanalo yan? Tanong ko na lang kay Atty. Mahaba pa yung vlog Atty. Atty, sana makarating sa ito kabunyog. No. Wala nang panalo yan. Alam na alam mo rin naman, di ba? Wala na, lahat ginamit na nila. Walang jurisdiction. Not fit to stand trial. Matanda na. Ganun-ganito. Kung ano-ano nang klaseng rason. Napigil. Kaya, si Kupalman, talagang, yun lang ang trabaho niya. Pero pagdating sa trial niya, walang magaling na abogado para maipanalo yan. Baka meron, pero hindi pa pinanganganak. Pero, Torne, hindi kaya pwedeng gawing depensa yung yung sabi ko kahapon. O kaya, total sabi nga ni Atty. Conti, di ba? Pwede naman daw Naki Duterte kung gusto niya umatin o hindi, di ba? Di huwag na siya umatin. O kaya yun nga, aminin niya na ganito, I did it for my country. I'm willing to face firing squad. Yun naman sinasabi niya, di ba, Atty. Kenzo? Yun na lang ang paka-depensa niya. Wala namang kapanapanalo na talaga yan. Kumbaga sa sa sabong yan dublado tawagan dyan maski sinong abogado kunin niya dyan, hindi kayang ipanalo yan. Ang lang dyan, walang jurisdiction kayo, ganito, yun lang yan, wala nang iba pa. Pagdating sa trial, ibabangga niya kay sige nga, meron ba siyang testigo na hindi niya kilala si Las Cañas, si Matabato, si Garma, wala na yan talaga mga boss. Torne, sana makarating sa ito, baka napanood mo. Ano kaya Torne, pwede kayang gamitin yung depensa yung hunger strike. Total, gusto niya na maging bayani itsura ng sa tao, di ba? Siya kumain, parang Ninoy Aquino, di ba? Nag-hunger strike si Ninoy, di ba? Total, gusto niya ring mamatay ng ganyan, o kaya yun nga, aminin niya na, bahala na kayo kung ano gusto niyo, ganun. Parang si Sara, di ba? Ayaw niya nang humarap sa Kongreso. Tungkol sa budget, wala, baski hindi niyo na ako bigyan, hasta ayaw niya humarap sa Kongreso. Pagdating sa Senado, tinaas pa yung budget niya, di ba? Yun lang yun. Maski palitan pa nila yan, Atty. Enzo, yung si Koopman, sino kukunin nila? Pero laki daw talaga, kayaman na ni Koopman ngayon sa kakabayad nito si Digong, di ba? Tsaka alam niya rin, hindi naman tanga si Digong, alam ni Digong na walang panalo yan, kaya nga sabi na nga niya sa bunganga niya nang galing, maski firing squad ako, o ibikti niyo ako, o pakain niyo ako sa pating, okay sa akin, basta I did it for my country. Ganun lang yun.
Walang ano yan. Dito sa Pilipinas, baka sakaling lumusot yan. Pero doon, wala. Oh. Diba? Ito si ano, natatawa ko kay Jombik, no? Mr. Atong Ang, may bit-bit, umanong 10 billion. Galing ni Jombik. Ba't niya alam to, no? Ba't niya alam to? Kumikita raw si Bongbong ng... si Bongbong. Ito si Atong Ang. 1 billion isang araw ang kita. Paano niya alam, no? Magaling sa ano to si John Vic, no? Kapag nga si John Vic. Meron siyang 10 billion in cash. Tingin ko kinita niyang 1 billion a day for 3 years revenues. Lagay mo sa kanya doon kalahati. So, you're talking about 150 billion a year. Marami doon, ginastos siya na. Pero lagay mo may 10 billion cash kaya. Ang paniwala ko si Atong, at least, meron siyang 10 billion in cash. Tingin ko kinita niyang... Paano hahanapin ngayon yan? Sabi niyo, sa Cambodia na, nakalabas na. May mga balitang gano'n na, wala na rito sa Pilipinas yan. Paano pa? 10 billion in cash, hawak niya. Alam ni John Vic, no? Kung magkano pera ni Atong Ang at magkano kita niya isang araw. Ang hirap yun, Sino kaya informant ni John Vic para malaman niya na kumikita si Atong Ang ng 1 billion isang araw? No? Ay, nako mga friend. Ito, magbigay tayo reaction dito. Ayoko na sana rito Pero maraming dito natuwa. Dito kay Kimo. Tungkol ho dito sa Robin. Matapang na ipagtanggol ang Chinese Embassy. Tingnan mo. Itsura ng mukha nito, Mukhang may tama rin to, no? Pakinggan natin siya, ha? At Senator Erwin Tulfo, patungkol po sa kaganapan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Chinese Embassy at sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin na ito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. Kaya ako kinontent yan dahil popular nga. Sabi mo, di ba? Matuloy mo, Kimo. Kamalas talaga ng Pilipinas, no? At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singgalot na ito ay hindi... Sigalot? Anong singgalot? Takamputan na talaga. Tagalog na lang. Di mo pa alambag kasi ng tama. Sigalot? Anong singgalot? Talaga, Kimo, oo. Sino kaya, wala kayong nag-a-advise dito? Tuloy mo, Kimo. Pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin nito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Tatanggapin naman pala niya kung ano sasabihin ng mga tao sa kanya. Ano ba masasabi niyo rito, mga ka-warriors? Ako talagang napaka nito. Hindi ko, wala akong kung bobo, ang bobo, pagka nag-aral, tatalino Yung tanga. Hindi ko alam. Kayo na nga, mga kawarrior, ang magbigay ng rito, kung ano itatawag nyo rito, kung ano masasabi nyo rito. Tignan mo, kala mo naman, nakabarong Itsura, talagang seryoso siya sa kanyang mga pinagsasabi. Tuloy mo, Kimo. Sabihin nilang, pro-China yan. Okay lang po. Okay lang. Wala pong problema. Walang problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na
Nagtutulong-tulong na nga eh. Kaya lang kayo, ang nanggugulo. Hindi kayo nakakatulong, Kimo. Nakakaperwisyo kayong masyado sa mga kadadaldal nyo. Ewan ko kung ba't pinababayaan. Wala sumasalikwat dito sa Senado. No? Hinayaan lang yata magdaldal to eh. Tuloy mo, Kimo. Ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Aba, hindi rin naman tama yun. Pero, Kimo, hindi pinagsasalitaan ng hindi maganda, Kimo. Binabalasubas tayo sa West Philippine Sea. Kimo, mag-isip ka nga. Anak ng putang ina. Galit siya kay Tariela eh. Oo. Dahil caricature. hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa ay gagawa ng Si Tariela ho yun. Admiral yata, oo. Maliraw yun. Tama, Kimo. Mapapamura ka rito sa hayop na to. katatawanan o karikature ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan na sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Tangina ba't di ka pa magalit? Pinagbobomba na yung mga mangingisda doon ng water cannon, tanga-tanga mo. Tapos, pag minura si Bongbong, kamo, magagalit ka. Tangina ka talaga, wala ka sa ayos. Hindi lang mura inaabot eh. Winawalang yan na yung Pilipinas, hindi lang si Bongbong. Wala naman magawa nga, di ba? Kung hindi puro diplomasya. Tapos ngayon galit ka dahil naggawa raw ng caricature. Ang daming ginagawang caricature niya mga Chinese na yan sa... Ay nako, Kimo, tuloy. Sapagkat hindi ako papayag Yeah. na babawiin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Gago. Yung Pilipinas na nga binababoy ng mga inchik, ng mga China. Dahil talo na nga sila sa natin eh. Sa UNCLOS di ba? Natalo na sila doon sa protesta natin na wala silang karapatan dyan. Pero, tawag mo ron, gago ka talaga. Hindi ako papayag na gawa ng karikature kahit ako'y oposisyon. Pumunta ka rin sa West Philippine Sea, bugok. At sabi mo, umalis kayo dyan. Binababoy niyo ang Pilipinas. Kung ano karikature pinagsasabi na ito. Nagawan ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, Pero payag ka na winawater cannon yung mga yung mga mangingisda, mga kawawang mangingisda na kumikita lang ng magkano. Pero yung gagawa ng caricature, yung ano naman gagawin mo kung sakaling ginawa ng... Maraming caricature na ginawa na yung tatanga-tanga to. Itong China sa Pilipinas. Ay nako, Kim. Wala ka namang ginagawa. Anong ang gagawin mo? Hindi raw siya payag. Anong gagawin mo? yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Okay? Wala talaga, no? Kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Sapagkat pag nambastos ka, babastusin ka. Pag nambastos ka raw, Admiral Tariela, bastos ka raw, sabi nito, senador na number 1 nito. Oo. Anong tawag mo naman, Kimo, doon sa mga naputulan na ng daliri doon at pinagbubomba ng water cannon ng mga Pilipino? Tanginan to, walang matinong tao to. Talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig. Alam mo pala eh.
Hindi makatwiran eh. Ano tawag mo sa ginagawa? Gago. Binabastos yung Pilipinas. Dahil wala naman silang karapatan doon. Ang katangan nito si Kimo. Mahalas talaga Pilipinas. Tapos nakaakma pang maging presidente. Ayon sa survey, itong si Sayad. Putang ina, todas. O, tuloy mo Kimo. Sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? O di yun ang gawin mo, tanga. Mamuno ka ron at gumanti ka para makita mo, hinahanap mo, bombahin mo rin yung mga ano doon. Mga nagbobomba sa Pilipino. O, may pera ka naman siguro. Magbakas-bakas kayo dyan sa Senado. Bumili kayo ng pambombang malakas. Punta kayo doon at bombahin nyo rin yung nambobomba sa mga ano. O, tapang ka rin lang eh. Di ba? His Excellency, bili ka raw ng pambombang malakas at bombahin daw yung ano. Pero siya, ikaw ang mangunguna ha. Ikaw hahawak ikaw magbobomba ha. Malaman mo kung yung sinasabi mo. Di naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Karagatan. Coast Guard kayo pareho. Tangina, nakalimutan. Talad ng karagatan. Tangina ka talaga, Kimo. Di na Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan, Puta, hindi niya siguro alam sa Tagalog yung escalation. Yun. Kaya in-English na nung gago. Baka excavation. at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun, dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpuprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, ay palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at Kung ano ko, pinagmumura na nga yung presidente. Pinapapatay pa eh. Ba't wala kang ginagawa? Tanga. Ba? Kung mausap na nga si Sara ng papatay dyan kay Marcos at saka kay First Lady at saka kay Speaker eh. Ba't wala kang bunganga? Ha? Utang inan to. Walang matinutong hype na to. Sa totoo lang. Tapos ngayon sabihin mo, hindi ka papayag pagka ginawa ng caricature yung si Bongbong ng China. Pilipino na nga eh. Dapat doon ka na pumalag. Pilipino, minumura yung Pangulo. Gunggong ka talaga. Wala tayong magagawa dito. Matagal pang pagtitiisan ng Pilipinas itong walang yan to. Oh. talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi talaga. Hindi niya makakain. Pinagmumura na nga si BBM ng ba't hindi ka bumibira? Payag ka lang. Minumura yung presidente ni Sayad. Wala namang ginagawa sa kanya masama. Masyadong makadaldal lang, no? Para lang din to sila Meow, sila Libiste, mga ganito lang din to sila. No? Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo. Paano nga matatapos? Palayasin mo muna yung China para matapos. Hindi nga matapos-tapos dahil inaangkin nga nila yung sa atin. Katanga nito. Ng magandang relasyon. Paano nga ang relasyon ang gusto mo mangyari? Isinasako po na nga tayo eh.
Anong klaseng katangahan to, mga pre, ano? Pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat Matagal nang nag-uusap, ay mahirap kang kausap yung China. Punta ka sa China, di makipag-usap ka ron kay Xi Jinping. Ang galing ka pala eh. alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik. Talagang yun ang pronunciation niya doon sa Sigalot. Singalot. Ilan to? Ay, Kimo. Sigalot. Anong Singalot? Gago. Alang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Kasingalot natin yan sa Sabah. Oh. Talagang, Ilan ng Pilipino? pangatlo na, di ba? Talagang Singalot. Puta na, maghanap ka nga ng, ano ba ang meaning ng Singalot? Gago. Tanginan to. Wala. Kawawa Pilipinas dito. Singalot ang putang na. Sigalot. Ano mo? Kung naging stateless dun. Ilan ang Pilipinong diniport nila. Pero naging tahimik naman tayo. Eh kaya nga diniport, siguro baka may mga hindi proper yung mga dokumento, kaya diniport dito, gago. Talagang tatahimik tayo dahil tayo ang mali. Kaya sila diniport dito. May undocumented siguro sila, may problema, kaya sila diniport. Eh China, talo na nga yan sa protesta natin Dinaan na nga sa diplomasya, hanggang ngayon, di pa tangin na talaga, Kimo. Wala. Wala naman akong naririnig. Kaya sana kung ano po yung Paano nga may maririnig? Tayo nga mali, kaya nga dinideport dito Parang yung mga Chinese din, di ba? Dinideport din sila dahil sa mga kawalang yang ginawa na din sa mga pogo-pogo, di ba? Oh, tanga talaga, no? ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Ganun po. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Putang. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. Puta, hindi naman tayo inaabuso ng Malaysia. Inaabuso ba tayo ng Malaysia? Ang daming Pilipino sa Malaysia, nagtatrabaho doon. Wala nang problema. Galing nga anak ko doon sa Malaysia. Oh, nakadalawang taon naman siya doon. Umuwi na siya. Wala naman siya sinasabing hindi maganda doon sa mga tao sa Malaysia. Oh. At sana, bilang panghuling salita, May tanong na. alam nyo, nung kailan lang nakita kami ni General Torre. Oh. Ang tingin ko dyan sa taong yan, kaaway ko yan. Sa ginawa niya, kay dati kami ni General Torre. Ang tingin ko dyan sa taong yan, kaaway ko yan. Bakit naman? Bakit naman? Sa ginawa niya, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero dahil nagkita kami, Inaresto Masama ba yung ginawang inaresto yung may warrant of arrest? Ang mga katangan nito. Ano? Masama raw loob niya kay General Torre dahil inaresto raw si Digong. So, nagkita kayo, paano? sa isang lugar na hindi namin dapat pag-usapan ang ginawa niya, kundi kami mga bisita sa isang lugar, kami naging, kumbagay, diplomat na rin kami. No. Kami naging mahinahon sa isa't isa. Sapagkat, yun dun po ay pagpapakita sa ating mga kababayan na hindi sa lahat ng oras ay palabang ka. May mga pagkakataon na pwedeng madaan sa usapan. Kaya po Dinadaan nga natin sa usapan yung China, kaso parang hindi naman pwedeng madaan sa usapan Pinipilit nila yung mali Ha? Kung ano, Kimo, matinira mo, Kimo. inuulit ko po, wala po akong masasabing sa mga speech, sa mga statement ng ating mga kasama. Naniniwala po akong may katwiran po ang inyong mga sinasabi. Kaya niya lamang po, Hindi kaya kaibigan ito si Robin Padilla, Lito Lapid. Dapat pinagsasabihan ni Lito Lapid to. Inaawat sana to. Pero wala yung pinagtatawanan ni Lito to. pagsabihan din po natin
yung mga unipermadong personel ng ating bansa na magdahan-dahan din lang. Pwede ka namang mag-speech nang wala kang gagawing karikature o katatawanan ng isang pangulo ng bansa. Yun lamang po, maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Tama na, ina mo. Ang kapatid, hindi dapat sinisiraan sa iba. Grabe no mga boss. Magkulab na tayo, puta mantakin mo yan, Senado no. Napasok ng ganyan. Kaya talaga dapat, Comelec, itaas nyo yung standard naman ng mga tatanggapin nating kandidato sa mga ganyang klaseng posisyon, senador, kongresista, puta. Paano lang kung nakapasok pa si Ipe, lalong nagka-leche-leche niya. Peso yung sweldo ng taong bayan niya, no? Ganyan. O, tangin na. Ewan, magkulab na tayo, mga boss. Sakit sa ulo. Ganong katanga, no? Pakulay ako buki. Ha? Joriano, shout out. Napaka-VIP naman niya. Criminal nga yan. Hatulan na dapat yung salot na yan. Sila nagpapagulo sa bansang Pilipinas. Totoo yan, Joriano. Kalat ni Baya, shout out. Miguel Edwin Mike, shout out, my friend. Happy birthday ulit, Pastor Jun Lagon. Sabi ni Kalat niya, good evening Kasani. Birahin mo ng Kasani. Birahin mo ng gunggong na yan. God bless your family. God bless Kasani. Kalat niya. JTB, shout out. Good PM tol. Di makalabas ng bahay si PRRD. Si Bong naman sa city jail na magsasayaw ng budot. Kawawa yun. Hindi naman ako naawa pero Joselito Mabait, shout out. Bernadette Herrera, shout out. Tama ka dyan, sir. Wala silang kakontentuhan sa buhay. Mga sugapa sa pera. Totoo yan. Chipista Bunaaw, shout out. Good evening po, kuya, at sa mahal mo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Mary Lebron, shout out. Good evening, Sir Rox. No skipping ads, sabi niya. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Pakitang tao lang po pala yung kayabangan ni Digonggong. Ayan tuloy, naging inutil na lang siya na pinagtatawanan ng mga kagaya ni Sentry. Dapat nga po ay nung nagsalita siya sa ICC noon, ay buong tapang niyang sinabi na wala kayong, yun nga sinasabi ko, di ba, David? Hindi puta, dapat yun, doon pa lang, hindi niya na-recognize, hindi siya gumasta ng milyon-milyon pa kay Kupalman. Dahil yun naman ang sinasabi niya bitayin niyo na ako, ganun dapat, di ba? Hindi kong wala talaga. Tuloy natin to. Buong tapang sinabi, kayo wala kayong jurisdiction sa akin at ako ang kinidnap niyo lamang tao. Di ba? Dapat ganun sinabi niya, di ba? Baka po kaya di ganun ang ginawa ni Digonggong, ay yun ang payo sa kanya naman ni Kupalman na isa ring inutil na ICC lawyer. Hindi magaling si Kupalman, kaya lang talagang wala siya namang magagawa sa pag umabot sa trial, wala talagang panalo. Alam niya yan, kaya nga wala siyang ginawa. Kung hindi, magpaano siya na ipospon hanggat lahat ng rason para mapospon hanggat to the point. Dapat Kupalman, abisan mo na. Gamitin mo na yung payo ko. Sabihin mo si Digong, mag-hunger strike ka na lang. Yun ang last bullet mo. O, diba? Hindi mo maging yung sinasabi kong baliw ka eh. Ganun. Ha? Ano to? Tama po kayo, Karox. Kung ako lang si Digong ay laban na kung laban, ang tapang niya, yung buntot ng amo niya, gagawin pa niyang balbakwa, ay pati Panginoon Diyos ay minura patapos. Ngayon para siyang basang sisiw sa dahig. Totoo, di ba? Paawa effect pa sa mga kababayan natin. Ang buong akala po niya kasi ay di siya isusuko ni BBM sa ICC. Naubos na ang pasensya ni BBM sa kanya. Kaya ayun, kam ICC siya ngayon. Yun ang alam ni Tanga eh.
Dahil alam niya na weak leader nga si BBM sinuko si Ulul. Eddie Luna, shout out my friend Hindi hello Karox, magandang draw sa araw sa inyo diyan. Karox. Hindi mauli abang kriminal sa Pilipinas. Laging nagpapalabas na sila ng balita na fake, dapat saka na sila magsalita pag nasa kamay na nila. Totoo. Lagi sinasabi sa nagtatago, siyempre pag nalaman na ng alagad ng batas, tapos pinagsisigawan nila, dililipat na lang ng taguan. Yun nga, totoo. Sana sa kanan nila pagsigawan pag nasa kamay na nila yung si Bato ngayon at si Bantag. Ewan ko, sabi nasa Davao daw, wala naman daw, walang warrant para si Bato, hindi niya aresto. Di ba? Ferdinand San Juan, shout out. Good evening sa Rox. God bless us all. God bless Ferdinand. Shirley Jaser, shout out Minana nila sa magulang Karox. Makakati ang mga kamay at diyan sila nabuhay sa pagnanakaw. Sabi nga ni Roque, ang mangga hindi mamumunga ng santol. Mga nagsisiyaman sa pagnanakaw. Totoo yan, Shirley. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Tia Deli. Umabati po na may ngiti at may kasamang napakatunog na palakpak para sa tabing upodday sa Rox. Ako po ang take ko po dyan ay at malupit na hatol po sa Rox. Ganito na lang po yan. Ano naman. Tadhana po ang naningil sa mga taong palalo at sutil na katulad po nilang na sobrang may maitim na budhi at wala pong naging respeto kahit anuman pong takot para sa Diyos. Ganon din po ang kanilang kapwa-tao. Mahirap pong magkwento sa Rox tungkol sa aming Mr. Budutman. Lehitimong katipunera ng Cavite po ang inyong Tia Deli, kaya marami pong alam na malulupit na kasaysayan. Pasok na pasok po talaga sa Dear Atik Charo ang maalaala mo kaya. Wala pong nagsisisi sa una, Sir Rox. Kung nasaan man po sila ngayon, yan po ang naging hatol ng tadhana para sa kanila. Lalong-lalo na po si Ingkong Kahon, nanuknukan po ng yabang ang anak na hinayupak na pesting yawa na yan. Kaya mabuti sa inyo yan, mga leche kayo. Lahat ng kayabangan mo na pati Diyos minura at hinamon mo. O di wow, di ba, Ingkong Kahon, walang utang na hindi po pinagbabayaran si Rox. Totoo yan, Tia Deli. Ang masyadong matayog lumipad, pagbagsak, lasog-lasog, paglagapak. Totoo yan, friend, Masyado po nilang inabuso ang kabaitan ng Diyos. Yun. Parang walang bukas. Nung sila po mga namamayagpag, wala pong naging kakontentuhan sa buhay. Gusto lahat ng eswapangin at angkinin ng mga pinutukan po ng lintik. Ngayon nyo naiisip lahat kung bakit kayo ngayon andyan sa apat na sulok ng kapirasong nyong mundo. Ano ngayon ang silbi ng katotakot ng inyong kwarta, salapi at pera? Ang ganda pala ng mansyon nito. Nakita ko sa retrato, Tia Deli, sa Cavite. Si Bong Revilla, putik. Kwarta at pera galing sa pagiging pusakal nyong mandarambong at magnanakaw. Pag-aari nyo man ang lahat ng kayamanan sa mundo, pero nasaan naman kayo ngayon? Mahimbing ba kayong tulog? May peace of mind ba kayo? Malaya ba kayong nakakagala at sa labas ng kapirasong ng napakasayang mundo? Hindi lahat ng bagay, mga pulpul na kulaoy, kayang bilhin at tapatan ng mga kwarta nyo na galing sa pandarambong at pagnanakaw ninyo. Tularan ang mga matitinong tao at politiko na di nasisilaw sa kahit anong kalansing ng pera at tunog na tawag ng pera. Meron silang dignidad, nirirespeto, taas noong
nakakaharap sa Diyos at sa mga tao, kayo. Sige nga, aber, ngayon ninyo paandarin ang mga kayabangan at hangin ninyo sa tuktok. Diyan na siguro kayo mabubulok at mabuti sa inyo. Mga buwisit. O ngayon, o yung mga naka-line up Xerox na malapit na rin pumasok sa bahay ni Kuya. Samantalayin nyo na ang pagliliwaliw, mga dakilang mandarambong, dahil pagpasok nyo sa loob ng malupit na rehas, malamang paglabas nyo, baka nakakahon na rin kayo na parang si Ingkong Kahon. Impong Basyang, lalayas mo muna. Impong Basyang, kalayas mo muna. Magse-celebrate ng malupit na topak na inaabot natin sa mga pisting yawa, Xerox. Sa inyong pong lahat, nagmamahal, tunay pong nagmamahal. Ito po ang katipunerang malupit ng Cavite. Ito po ang asungat at makulit ninyong Tia Deli. Mabuhay ka, Xerox. Ingat po palagi. Ikaw din. Kayong lahat, ha. God bless po. Aabangan po natin ang susunod na topak. Tropang bukbok at tropang trumpo na naka-line up po papasok sa bahay ng napakasakit, Kuya Eddie. Totoo yan, Tia Deli, kaya. Nelson Nukop, shout out. Karox, saan ang angas ni Diggs? Sana lagi niyong i-replay ang mga video clip ng kanyang pagyayabang. Avid listener from Rome. Odelia Alpiloro. Hello po, Xerox. Nanonood lang muna po ako. Ingat and God bless po to your family. God bless, Odelia. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Hello, Manong Roque. Salamat sa pagbati. Salamat din sa 2 oras sa kwentuhan. Ay, nako. At tawanan natin kahit malat na ang boses ko, nagtagal ang usapan natin. Panalangin ko ang kapayapaan sa buong mundo at kaayusan ng Pilipinas. God bless po sa lahat. May nag-reply. 3JC Hope. Oo. Wow. Kwentuhan ng 2 oras. Oo naman. Sabi ko sa 3JC Hope kay. Daig nyo pang mag-sweetheart O nga pala, Pastor June, ikaw ba yung nag-friend request sa akin? Siya yun, friend Jane. Oo, sinisiguro ko lang. Baka kasi hacker. Ang dalas ko kasing ma-hack Thank you. Si friend June yun. Oo. Friend June ulit Duwag ang FBRD kasi wala siyang Diyos. Hindi siya makapagdasal upang humingi ng lakas at pamindisyon sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, friend Jane, si friend Jane, mahilig din ka kung ano yan, magbabasa ng Bible, tsaka pag nakapapalabas ako ng sexy dito, nagagalit, tusubong daw niya ako sa'yo. Kasama ka sa kwentuhan namin, friend Jane, sa totoo lang. Oo. Marin Fabian ulit Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Yun na nga po kung nakakontento lamang sila sa kinikita nila, di sana wala sila sa sitwasyon nila ngayon. Lesson learned. Sana yan na ang second time na pagkakakulong niya. Totoo, Eman Escalona, shout out. Christian Cheng, shout out, John Dimango, my friend, shout out. 3J Show po ulit Alam mo, Xerox, natural naman sa edad ni Gong Di na marami na rin siyang mga iniinda na mga sakit-sakit. Pero hindi ito excuse para di siya makadalo sa korte. Mabuti nga siya may mga doktor na tumitingin sa kanya na libre, samantalang ang mga kaedad niyang mga nakukulong na Pilipinas hindi na nga makahingin man lang ng Tylenol para sa pain. Bahala ka sa buhay mo dyan. Tapos itong si Digong dadaing lang sa konti, andyan na agad ang doktor sa kanya. Tapos ang kapal ng face, magreklamo. Totoo talagang makakapal ang mukha niya, mga hype na Sabi ko nga sa iyo, 3J Shop buti nga tingin sa kanya doon sa yung make-up sa kanyang mga doktor doon, normal siya tangina, abnormal yung hype na yan. 3J Shop ulit. Sa totoo lang, Xerox, mag-iisang taon na si Gong Di sa kulungan. Malaki talaga ang epekto nito sa kalusugan niya, kahit pa sabihin mong masarap ang pagkain doon at linggo-linggo andyan ang mga anak niya. Palit-palitan sila pulong, Sara Kitty, basta ganun pa man. Iba pa rin yung malaya siyang nakakagala. Totoo naman yan, friend.
Nakakatulog, sarili mong higaan, manood ng TV, may katulong, lahat ng gusto niya, nasusunod. Kulang pa nga yan, parusa niya sa kanya. Kumpara sa mga kahindik-hindik na mga krimen na ginawa niya. Totoo yan, friend. Birthday ni friend Jane, si friend June Lagon sa 28. Oo. Ngayon na yata na. Hindi ba ngayon? O ngayon, birthday ni friend June. Pastor June Lagon. Greet mo, friend. 3J show po ulit. Yes, si Bato. Di yan susurrender na kusa. Hindi yan susurrender. Tinimbrihan na nga eh. Iyakin niya, di ba? Ayaw niyang mawala ang kanyang kalayaan na makagala kung saan makakain ng kung ano-anong gusto niya. Makabanding-banding ang mga kapwa niya, senador, na mga DDS. Mangbuska. O, di ba? Natatandaan ko pa, sinabi ni Ka Enzo during the campaign period, sabi ni Ka Enzo, kahit pa manalong senador si Bato, di rin yan magtatagal at sa Senado dahil may ICC. O, di ba? Nag-number 3 nga siya sa botohan, pero aanin mo yung number 3. Number 3 ka, tapos nagtatago ka naman. Asan na si Kimo? Bakit di niya ipagtanggol ang kanyang kakosa, ha? Yan, yung topic ko, si Kimo. Ang Kimo to, hindi nahihiya ito, mga puta na ito. 3J show ulit to. Kaya nga, Sir Rox, itong sila peste na ito, di natuto sa mga Duterte. Kahit pa kamkamin nyo lahat ang pera ng Pinas, hahabulin kayo ng tadhana, diba? At iyak naman ang aabutin kayo. At wala kayong kawala. Aanhin nyo ang impak-limpak na salapi kung nakakulong ka naman. Di bali sana kung sa Pinas ka nakakulong, may pag-asa ka pang magbuhay hari sa kalungan. Pero kung sa The Hague, kaya nga si Rox, itong si La Peste at Barsaga, walang kadala-dala, maano man lang tumahimik sila para di sila masilip, maiingay, ayan tuloy, may mga kaso sila. At hindi basta kaso, toda sila talaga dyan, friend Jane. 3J show po ito. Ay, Sir Rox, lagi nating sinasabi, pag DDS, bastos, walang modo, walang discernment, kahit pa mga abogado, artista, businessman, lahat sila, mga walang GMRC. Ito namang DDS na nagpapapirma kuno, ibalik si Kong di sa Pinas. Nagpunta ng Congress at ang yayabang at nagngangalap sila ng 1 milyong signature ata para daw mapauwi si Kong di. Mga bobo talaga no, friend Jane. Tangina, maski pa 10 milyon yung botong makakuha nila, hindi rin uuwi si Digong. Mga gago, mga bobo, mga tanga. Ewan. Ang Senado nga gumawa ng batas. Ano man ang tawag doon sa ginawa nila para mautusan ang Korte Suprema na nag-uutos na pauwiin si Digong di. Di nga sila umubra. Ito pang kanyang kami naman tatay Digong movement na ito. Mga sira nga. Hindi ko na alam kung papaganyan o papagano ng mga sira sa ulo. Mga putang. Ang mga DDS, sabi niya, sa dilang mga bastos. Samantala ang mga BBM loyalist, edukado at Pino kumilos. Lalo na mga kamping, mana kay Atty. Lenny na mainhin pa. Totoo yan, friend Jane, ha? May pahabol, buti Teodolfo Velasco, welcome to the club. Dating makinis, naging Dalmatian na. Dating hari-harian, ngayon nganga. May bagong pelikulang gagawin daw. Iyo ang Cavite, iyo pa rin ang Payatas. Dating batang City Jail. Ngayon, batang Payatas na. Ay, mission accomplished mga boss. Oo. Hanggang bukas muli, maganda topic natin bukas. Halo-halo. Ito, yung topic natin dami, di ba? Sana gustuhan nyo, mga friend, no? Ay, nako. Hoy, maya kayo. Yung mga tinutulak nyong maging presidente ng Pilipinas, putang ina, oo. Tatagal nyo na sa politika, nagtutulak kayo ng baliw. Ano tingin nyo dyan kay Sayad? Normal ba yan? Kung baliw yan, si Montulfo nagsabi yan. Baliw. Si Raulo, di ba?
Eh kung yan ang minamanok nyo, eh di baliw din kayo. Good night. God bless, mga boss.